we are the group 5. And this day, we are going to talk all about agrarian dispute. The first reporter is Ranjay Comentera. Yeah, first. So, chapter 6, Agrarian Dispute. So, brief history of prior estate in the Philippines. The prior estates began as land grants to Spanish conquistadores in the late 16th and early 17th centuries, including large tracts, Sitio de Ganado Mayor, 1,742 hectares, and smaller ones, Caballerías, 42.5 hectares. So, kaning prior estates, nagsugod na sila nga gigantan ang mga Spanish conquistadores. Ano sila ang mga Espanyol nga mga sundalo. Gigantan sila og mga lands. In the late 16th and early 17th centuries. So, including ang Sitio de Ganado Mayor nga are sukod nga 1,742 hectares, and ang mga gagmay, smaller ones kay kaning Caballerías 42.5 hectares. So, Spanish hacenderos failed to develop their lands due to their transient nature, a limited livestock market, and a focus on the galleon trade, leading religious orders to take over. So, ang Spanish hacenderos kay mo siya ang kanang mga tagiya sa yuta. So, wala sila nakapadayon og develop sa ilang mga yuta kay tungod kanang di sila mo stay sa usa ka lugar, magsige sila balin-balin. Then ang usa ka rason kay limited ra ang livestock market. Then nag-focus lang sila sa galleon trade kay basi makaginansya sila ani. Mao ang i-take over na lang ang religious orders kanang mga grupo sa kaparian. Religious orders gained land through donations, purchases of mortgage estates, and contributions from Filipino principalities. However, Filipinos saw these acquisitions as dubious, causing tensions. By the 19th century, these estates covered about 40% of Bulacan, Tondo, now Rizal, Cavite, and Laguna. So, ang kaning mga religious orders, nakagain sila land through sa mga donations, namalit sila og mga mortgage estates kanang mga dipang collateral nga yuta, and contribution sa mga Filipino principales, sa mga kanang mga kwartahan ng mga Pilipino at that time. So, however, ang uban mga Filipino kanang magduda sila sa ilang kadako sa yuta kay by the 19th century, these estates covered about 40% na sa Bulacan. So, dako na kaayo og Cavite and Laguna. Initially, used for cattle, ranches, and subsistence farming, estates later shifted to rice and sugar production. The hacienda social structure had lay brother administrators at the top, inquilinos or tenants in the middle, and kasama or sharecroppers at the bottom. So, imbis ang gigamit na tayo sa una kay kanang pagbuhig baka o kanang farming, ibalhin sila og kanang paghimo og rice o kuan ka mga sukal. So, ang kuan ay sa hacienda social structure, mo ni ang kuan lay brother administrators or mo ni landowners or tagiya sa yuta. Dayon mo ni sa at the top, then ang sa tunga ang mo ni inquilinos o kanang mo abang sa yuta. Then lastly ang mo ni ang kasama or sharecroppers ang kuan kinaubsan. Mo ni sila kanang mo trabaho sa kuan kang nag-abang sa yuta. Introduced in the mid-18th century, the inquilino system required tenants to pay a fixed annual rent and provide labor. Non-compliance led to eviction. This system let religious orders profit while avoiding direct management. So, kaning inquilino system, so ang mga tenants magbayad sila annually, fixed nga annual sa abang, so canon, and provide labor. So, if dili sila mo-comply, non-compliance
led to eviction. So, ma-evict sila sa ilang yabangan nga yuta. So, this system let religious orders profit nga maka-profit ang katong mga religious orders bisag wa sila gibuhat kaya ila naman gipabangan nilang yuta. So, sharecroppers were exempt from forced labor but earned a little due to multiple rent layers. This unfair system caused widespread discontent, turning haciendas into conflict zones. So ang sharecroppers o kanang mo trabaho imbis nga ang bisag i-exempt na sila sa kanang bukson sila kanang trabaho gamay gyapon sila makita kay tungod sa kanang dako ang gi pangyo nga renta ba sa kuan sa tenants or kuan inquilinos mo ni nga unfair system mo ni nakahinungdan nga wala ka uyon ng mga sharecroppers mo trabaho na turning nga sintas mo magka pag-away na sila ani tungod sa unfair kaya ba nga system. The abuses in friar estates became a key factor in the Philippine Revolution of 1896. Land disputes and exploitation of tenants fueled resentment, contributing to the uprising against Spanish rule. So, ang katong mga abuses sa friar estates, usa siya sa key factor sa Philippine Revolution pag 1896. So, kasama ng mga away-away land disputes, away-away sa yuta, exploitation of tenants, mo na nakapa fueled resentment kanang pagka-unfair nila sa ilang pagda. So, mo nang naka-contribute sa Philippine Revolution. Nirebelde sila sa mga Spanish. And the second is Hacienda de Calamba conflict. The Hacienda de Calamba was a vast agricultural estate in the province of Laguna, Philippines. Initially owned by various Spanish laymen, the property underwent several ownership transfers before becoming a significant point of conflict between Filipino tenants and Spanish friars. So, ang Hacienda de Calamba, kuhaan siya ka ng usa siya ka agricultural estate ngadto sa Calamba, Laguna, sa province sa Laguna nga di pa nag-iya og lahi nga mga Spanish laymen. The property underwent several so kanang gipasapasahan siya og mga lahi nga tag-iya usa siya nga nahimong significant point of conflict between sa mga Filipino tenants or mga mag-aabang ug ang Spanish friars. So in 1759, Don Manuel Jauregui donated the land to the Jesuits in exchange for lifetime residence in the Jesuit monastery. Si Don Manuel Jauregui kay ni iyang gidonate ang land ngadto sa mga Jesuits para exchange sa iyang lifetime residence ngadto sa Jesuit monastery. So the Jesuits owned the land for 8 years until the expulsion from the Philippines by King Charles III in 1767. So, ang mga Jesuits na nag-iya sila sa yuta sa sud sa 8 ka tuig until gi-expelled sila ni King Charles III ngadto sa Philippines. The Spanish government confiscated the land and placed it under the office of Jesuit College of Administration. Transfer of ownership. In 1803, the government sold the property to Don Clemente de Asanzas for 44,507 pesos. So, ang government ilang gibaligya ang yuta ngadto ni Don Clemente de Asanzas sa halaga nga 44,507 pesos. Then in 1833, the domination friars purchased the 16,424 hectares estate for 52,000 pesos. So, ang mga domination friars ilang gi-purchase ang yuta ngadto ni Don Clemente sa halaga nga 52,000 pesos. Over time, families from neighboring towns, including Jose Rizal ancestors, migrated to the Hacienda for economic opportunities. So, ang pamilya ni Jose Rizal, ang mga silingan ni mga neighboring towns ni Jose Rizal, including sa iyang pamilya, iyang mga kaliwat, ni migrate ngadto sa Hacienda kay tungod naman dito ang usas
ilahang murag kakuhaan og panginabuhian. Then the Rizal family became one of the principal and cleanest tenants, leasing approximately 380 hectares of land. So ang pamilya ni Rizal, dako ka sila og kanang usa sila ka mag-aabang ngadto sa Hacienda de Calamba. Dako ka sila giabangan ngayon ta dito nga approximately 380 hectares. The primary crop cultivated in the Hacienda was sugar, which was in high demand globally. So kay ni migrate man sa dito kay tungod kay dako man nam dito ang usa sa ilang panginabuhian. Ang usa sa panginabuhian dito sa Hacienda de Calamba kay ang crop or sugar crop na mao'y gikuan mao'y high demand ngadto sa kanang sa merkado. Muna'y high demand dito among usa pud sa rason nga namanen ha dito. However, by 1883, the economic problems arose on the fast increase rent while sugar prices remained low. So, pag 1883, nagka-problema sila kay tungod sa mga friars kay nitaas ang ilahang renta ilang renta isip usa ka mag-aabang adto sa asyenda. Nitaas ang renta while ang sugar nagpabilin nga ubos ang presyo. Mong naglisod sila sa ilang kondito kay tungod sa mga friars, tungod sa ilang hituwat sa mga friars. Conflict. So, next is conflict. In 1883, Pasiano Rizal complained that the friars collected rent without issuing receipts. So, sa naistorya ni Maria Vet, mga trabaho or Si Pasiano Rizal kay Dalian ba? Oh, Kay Sugar. So, si Pasiano Rizal nireklamo sa about sa mga friars kay ang mga friars nangulit taog kanang renta nga wala nagpakita og mga resibo. So in next is 1885. Tenant faced economic struggles due to higher rent and low sugar prices. So ang mga tenants kanang nagkalisod gani sila kay tungod sa ang pagtaas sa ilahang abang niya ang ilaha pa yung presyo sa sugar kay ni os. So next is in retaliation, friars tried to replace tenants with outsiders but failed. Most tenants were evicted except for a few. So in retaliation, pagpanimalos. namurag kanang ang mga friars. ang friars kay ilang gi-try nga papawaon ang mga tenants nga pulihan og mga outsiders Pero napakyas ang ilahang ilang plano. plano. Most tenants were Most evicted. tenants were evicted except for a few. So naaray mga nahabilin nga mga tenants na nagpabilin gihapon. So next is legal battles. Jose Rizal's brother-in-law Mariano Herboso. So si Mariano Herboso mao ni siya ang nag-formal protest about sa unjust rent increases. So, pagtaas sa renta. This is poor irrigation system. So, walay tarong patubig. Lack of official receipts For payments. for payment. So, ang walay klaro nga resibo. So, next is 1887. The colonial government ordered an estate income report due to suspected tax evasion by the Indonesian buyers. So sa nagsugo sa mga ang kaning government nagsugo sa mga Nagsugo sa mga estate. mag-uuma nga muhatag og report sa ilang kita kay giimbestigahan ang Mga tax friars. evasion sa mga Dibistagahan ang mga Dominican friars sa government. Next is eviction Eviction and exile. and exile. So in 1891, the friars began evicting tenants who refused to pay rent. So, pag 1891, ang mga friars kay nagsugod sila o pag-evict sa mga tenants sa kadtong wala kabayad.
Among those exiled to remote areas were Rizal parents, brothers, and sisters. So apel na dito Nga na priso ang iyahang pamilya ni Rizal, kani iyang brother, sister, iyang mama o papa. kay tungod usapod sila sa pagsupak gani kanang wala sila ni nisunod sa mga prayer sa pagbayad kay tungod lagi may taas ang nang renta niya ang presyo sa sugar kay niubos mo napil pud pagkapriso ang pamilya ni Rizal pero gikuan to sa government nga kanang murag kanang ni nakahibaw ang government nga dili na lang murag sa ilang balada dili na lang dili ipa exile ang mga wala kabayad sa renta. So ang mga nahabilin na mga tenants ani kay kanang gipugos gihapon og papahawa sa ilang sa ilang yuta. So next so si Jose Rizal ni-try siya og pag-usab sa desisyon sa eviction pero kapakyas gihapon. Next is Dasyuna di Calamba conflict had a profound effect on Jose Rizal. Ang iya na sinati sa hacienda kay dako siya og effect or kasuko ni Rizal sa pag-abuso sa mga katsila. So in short, si Rizal dako kayo og kasuko sa mga katsila kay tungod sa iyang nasinati apil na ang iyang pamilya. It depended his resentment towards Spanish oppression and prior abuses. So next is the conflict inspired parts of his second novel, El Filibusterismo. So ang galing El Filibusterismo kay kanang nakabuhat siya ang El Filibusterismo kay tungod man ni sa pangitabo sa iyang pamilya na naka-base po niya siya sa True to life story niya. True to life sa iyang nasinati sa iyang pamilya. Kung sa iyang nasinati ngadto sa Hacienda de Calamba, Oh. iyang giapil Sa sa El Filibusterismo. Which reflected themes of social injustice and exploitation. The Hacienda de Calamba conflict exemplified the widespread injustices suffered by Filipino tenants under Spanish rule. The resistance of Jose Rizal family and fellow tenants became a symbol of agrarian struggle. Ultimately, this conflict was related to Rizal nationalism and awakening further fueling the Philippine Revolution against Spanish colonization. So in conclusion, sa Hacienda de Calamba kay ang Hacienda de Calamba kay dako kayo og impact ni Jose Rizal sa hinitabo niya dila kay niya tungod kundi tung apil na iyang pamilya mao nang na sa iyang second novel na nasuwat niya dito kung unsay nahitabo niya diha sa Hacienda de Calamba mo dako kayo og impact kay niya ang mga panghitabo. Then Rizal's nationalist awakening for the fueling the Philippine Revolution against Spanish colonization. And that's all for today.